Ma'am, thank you ma'am. Salamat. Salamat. Pag nariyan ka, bumabagal ang ikot ng mundo. Okay lang po yun, ma'am. Mali ako. Medyo natagalan ako, medyo nagkaroon kasi ng ano dyan sa kabila. Kanto, may nagkakataan. Thank you po ah. Complete na. Complete. Salamat ma'am, thank you po. Bigyan tayo ng tip ni madam. Salamat kay madam. Bigyan tayo ng tip mga tol. Uy, sana all. Ayan o. Salamat kay madam. Yo, what's up mga tol? Maulang umaga ng linggo. Samahan nyo ako sa aking biyahe ngayon. Ate, magkukulang ako ng 2 pesos. Okay lang. Magkano ba lahat yun? 300 sukli mo, no? Ay, salamat po ate. Shoutout kay ate. Bigyan tayo ng tip mga tol. Nilagay ko nga pala yung canopy dito sa motor ko para mayroon tayong bubong panlaban sa ulan. At ito nga pala yung aktual na biyahe ko sa maghapon sa pagsalubong sa ulan. Ma'am, thank you. Salamat ma'am. What's up mga tol? Dito tayo ngayon sa tapat ng Fisher Mall. At ayun nga, dito tayo sa Quezon City. Sabi, maulan-ulan. At saka malakas yung hangin. Nakakanopi tayo mga tol. Medyo not advisable dito, pero kung kaya nyo naman i-handle, dahan-dahan lang kayo magpatakbo para makausad. Pero gandahan dito mga lodi. Hindi tayo yung order ni customer pwede natin isilong. Yun ang kagandahan dito. Kasi kagaya niya, pag hihinto ako, pwede ako sumilong. Hindi nababasa yung order ni customer. Madalas pa naman ang order na kinukuha ko dito is Jollibee, McDo. Gamit nila paper bag. Pag paper bag kasi, pag nabasa yan, wala na. Napunit na agad mga tol. Pero pwede naman tayo manghingi sa mga vendor ng plastic para hindi mababasa yung i-deliver natin, or kaya naman po pwede naman tayo magbaon ng sarili natin. Just in case na wala tayong mahingi, mayroon pa rin tayong magagamit. At ang canopy nga pala natin mga tol ay pwede nga pala natin tupiin, pwede natin tiklupin, just in case na medyo alanganin yung area na dadaanan natin. For example, malakas na yung hangin at hindi talaga natin kayang i-handle, pwede natin siyang itupi at ilagay na lang natin dito sa likuran ng bag natin para hindi magiging sagabal sa biyahe natin. So ganyan lang yung ginagawa ko mga tol, just in case na nakakaramdam ako na talagang hindi kaya ng pagdadrive ko yung lakas ng hangin, tinutupi ko talaga siya. At saka mararamdaman nyo naman sa sarili nyo yan habang nagmamaneho kayo mga tol. Kapag pakiramdam nyo hindi nyo kaya, lalong lalo na pag lalabas kayo sa highway, so syempre kailangan tupiin nyo na yan para maiwasan yung aksidente. At pagdating naman dito sa binabaybay natin, dito tingin ko mas magiging kapaki-pakinabang yung canopy na to. Dahil anytime na kapag tinamaan ka ng malakas na hangin, pwede ka na kagad gumilid.
Hindi kagaya sa highway, baka sakali lang na mapadpad ka sa gitna at tamaan ka ng malakas na hangin, hindi ka po pwede kasing basta hihinto or gigilid dahil maraming sasakyan sa likuran natin. Andyan yung maraming sasakyan, mga malalaking sasakyan. Kaya not advisable talaga. So, kailangan talaga pakiramdaman mo maigi yung pagdadrive mo habang canopy ka. At para sa ibang katanungan, ito nakita nyo na kung ano yung magiging sitwasyon nyo kapag ka naka-canopy po kayo, lalong-lalo na kapag napadpad kayo sa highway at sa mga ganitong dadaanan nyo. Mayroon na kayong idea sa ngayon at kung sakali na talagang hindi nyo kaya, huwag nyo na lang rin pilitin para maiwasan natin yung aksidente.